Kasi ito mga kababayan, papipilitan talaga si Sara na buksan ang kanyang mga bank accounts. Pakinggan nyo. Wait lang. Because bank records are ang wala pa lang ngayon, of course, are the bank records. Why? Because bank records are protected by the bank's secrecy law. And the tama. exception to that ay during impeachment proceedings. Kaya manifestation ng mga congressman during the deliberation before the Justice Committee, we cannot expect, hindi natin pwedeng asahan ng mga complainant na may hawak ng bank records. Correct. Because we know for a fact na ito'y protektado, confidential sa ilalim ng bank secrecy law. And under the law, the only exception that we have, actually dalawa exceptions. One is by court order, pangalawa is impeachment case. And this is an impeachment case. So we expect na ngayon pa lang magkakaroon ng pagkakataon ang mga complainant na inabas yung alleged bank records. Yun. Ang wala pa. Diba? So dito mga kababayan, katunayan na kailangan talaga mabuksan. At wala magagawa si Sara kasi yun ay nasa hatol sa kanya, nasa impeachment complaint laban sa kanya. Yung mga bank records na yon, yung mga parapernalya, yung mga pumapasok na parapernalya sa kanyang bangko na di umano ayon sa kanya ay hindi raw niya alam kung bakit pumapasok iyon. Sasabihin na naman ng mga ng mga Dutertards diyan, gumagawa na naman tayo ng kwento. Kung matatandaan niyo mga kababayan, mismong si Sara Duterte po sinagot yan. Hanapin natin. Yung pagsagot niya sa bank accounts. Diba? Siya mismo yung Vice President Sara Duterte. Yung yung una niyang sinabi. So mga isa-isa ko pinuntahan. Ayan, Isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga siya yan meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. Pwede ba yung mga kababayan, may papasok, sana all na lang, di ba? Mapapasana all ka na lang Hindi alam ng bangko, hindi mo rin alam. Kalokohan malaki yun, may nagdi-deposit sa account mo, hindi mo alam. Tapos sasabihin ng bangko, hindi alam ng bangko kung saan nanggaling yung deposito. May pangalan naman siguro yun. Di ba? Meron naman sigurong bank record yun pag nag-deposit ka. Meron naman sigurong pangalan nyo kung sino nag-deposit. Tama ba mga kababayan? Kayo ba, naniniwala ba kayo mga kababayan na ito ay hindi niya alam yung pumapasok? Sabi niya, hindi raw niya alam na may pumapasok. Ako, meron akong bangko mga kababayan. Alam ko kung kailan papasok ang sahod ko sa YouTube. Alam ko kung kailan papasok ang sahod ko sa Facebook. Lahat yan. Naka-record yan. At kung merong magsesend sa akin or may magpapasok sa bank account ko na ibang tao, malalaman ko rin. Alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Dahil sa online application ng bangko mo. Mag-a-appear yan, mag-notification yan at malalaman mo kung may pumasok na pera sa'yo. Tapos ikaw, vice presidente ka, hindi mo alam na may napasok sa bangko mo at hindi alam ng ng bangko mo kung ano yung pumasok na pera at kung sino yung nagpasok ng pera. Or yung sabihin natin sinasabi mo na bigla na lang pumasok at hindi kilala, hindi alam ng bangko na may pumasok. Kalokohan yung pag may pumasok sa'yo, automatically sa account mo, mag-a-update yan. Mga bobo lang po ang maniniwala dito. Diba? Mga tanga lang din. Mga supporter niyan tanga ang maniniwala dito mga kababayan. Dapat ma-wash out na yung mga Dutards. Salot ng bansa ng Pilipinas.
ginagalit nyo si Ma'am Lenny, ha? Oh. Dahil dyan, Ma'am Lenny, magpakulay ka. High blood ka eh, na. High blood ka yung mga dutae. Di ba mga kababayan? Kaya walang kawala. Oo, tama nga yun nasa thumbnail natin. Wasak ang, kep ni Sara dito sa issue na ito. Sa impeachment na ito. Wala siyang kawala dito. At lalabas ang katotohanan na kung saan mabubuksan itong kanyang bank account, mga kababayan ko, at makikita ng sambayanang Pilipino kung gaano kayayaman at gaano kalalaking pera ang pumapasok sa mga Duterte. Pati yung joint account nila ni Digong. Malalaman na natin. Nako, kaya malapit na po mga kababayan. March 25 na, di ba? Abang-abang na, ilang araw na lang, ilang tulugan na lang yan, ilang oras na tulugan na lang yan. At naku po Rudy, magkakaalaman na. Shoutout po sa lahat na nandyan. Ayan, tuloy natin. Di ba mga kababayan, yan ang yan yung sinasabi natin na kailangan dapat maging mapanuri tayo, hindi lang basta dakdak tayo ng dakdak, hindi lang basta tayo kuda ng kuda nang wala tayong basihan or wala tayong tinatawag na ilalatag dito sa live ng mga ebidensya sa binibigyan natin ng reaksyon or binibigyan natin ng sarili nating opinion dahil importante po yan diba? Para maging credible or maging diba? Maging maniwala sa iyo sa sinasabi mo ang taong bayan na nanonood sa iyo dapat 'di ba meron kang basis, meron kang ipapakita, hindi yung betchi-betchi lang kung tawagin, 'di ba? Hindi yung pichay-pichay lang. Petchi-petchi lang. Hindi pwede yung ganoon mga kababayan. Kailangan maglalatag tayo ng mga ebidensya laban sa kanila kagaya nito. Wala silang naibigay na ebidensya, 'di ba? Na di umano, mga kababayan, namigay daw po ng libreng gasolina ang Davao City. Mismo mga vlogger nila ang po niyan, naglatag sa social media. Kaya nai-stress si Baste ngayon. Dahil wala daw po silang inilabas, na balita or wala raw silang sinabi na naglilibre ng gasolina or ng krudo itong Davao City, mga kababayan. Kita nyo na kasinungalingan.